ang pagkatakot sa Panginoon nagpapalao ng mga kaarawan. Ayun, ang benefit natin. Pag nakita ng Diyos na gusto tayong makasunod sa Kanya, hindi naman mahirap sa Diyos dagdagan ka eh. No? Hindi mahirap sa Diyos na dagdagan ka. Ayan, awa ng Diyos. Aabot ka sa 50 taon. At pag nakita ng Diyos na talagang sinunod mo yung 50 taon na yon, imposible ba na nakita ng Diyos, siguro kung bibigyan ko pa ito ng isa pa 50 taon, magpapatawad uli ito. Ay, aabot ka ng 100. Ang katunayan may umaabot nga ng 100 eh. Di ba? Yon ang benefit ng pagsunod sa Diyos. Maintindihan mo yung mga panahunan ng Diyos sa Biblia. Malaking bagay sa atin yun, nauunawa. Kaya ako, nung umabot ako ng 70 anyos, sabi ko sa Diyos, pagkagising ko sa umaga, Panginoon, salamat po. Salamat po na marami. Kasi wala ako sa Pilipinas nang magdiwang ako ng 70 taon. Sabi ng Diyos sa Biblia, ang mga kaarawan ng ating taon ng mga tao ay 70 taon. Dahil sa kalakasan, umaabot ng 80. Pagkagising ko nung umaga ng ika-70 taon ko, nandito na ako sa Brazil. Salamat po, Ama. Kasi nung ako po ay 27 anyos, nagkaroon po ako ng rheumatic heart disease. Ang sabi ni Dr. Roque, ang akin daw marmor at ang aking mitral valve ay matigas na. 3 hakbang lang po humihingal na ako, mga kapatid. 3 hakbang lang, di ako na makalakad. Sabi nung doktor ko, yung doktor ni Presidente Marcos sa Army, sabi niya, dapat operahan ka, sabi niya. Within 6 months kasi, pag hindi ka na-operahan, maaari kang mamatay, sabi niya. Wala naman akong pera. Mahirap lang naman kami. Sabi ko, Dok, ayoko, tsaka natatakot po ako. Hiro mo yung puso mo, bibiyakin. Within 6 months kasi, pwede kang atakihin, magkaroon ka ng cardiac failure, kasi hirap na yung puso mo, lumalaki na, sabi. Sabi ko sa Panginoon Diyos, bahala ka na po, wala naman akong pera. Sana maawa ka po, Panginoon. Ayun, sabi ni Dr. Roque, kung ayaw mo talaga, gusto mo ba pag-aaralan ko, mag-experiment tayo? Po yun, Dok, sabi ko. Napakainin kita ng aspirin araw-araw. Kaya lang delikado ang aspirin pagka walang laman ng tiyan mo, magkaka-ulcer ka, sabi niya. Para po yung yung aspirin. Ang paliwanag niya, yung aspirin, acid yun eh. O pwedeng yun makapagpalambot doon sa mitral valve para makapasok ang antibiotic. Bibigyan kita ng antibiotic at saka ng aspirin. Kaya lang, mag-iingat ka, huwag kang iinom ng aspirin nang walang laman ng tiyan. Ako, binigyan ako aspirin. Sige ka ako, doktor. Binigyan po niya ako ng aspirin 3 beses maghapon. Aspirin, ha? Wala naman akong lagnat, pero aspirin. Pampalambot daw yun. Alam daw niya, makakalambot yun. Tapos, binigyan niya ako antibiotic 2 times a day, 500 milligrams. Eksperimento ka tayo. Nung ako'y 27 anyos. Alam niyo nangyari, mga kapatid? Pagkaraan ng 3 buwan na aspirin, antibiotic, bago may ginhawa ako, nakapaglakad uli ako, nakapagsalita ako, nakapagpulong uli ako. Como nga hindi ako pwedeng magbiyahe ng malayo, diyan sa Gatbuka ako nagpulong. Nakatira ako sa San Marcos, Kalumpit, sa Gatbuka ako nagpupulong. Para malapit lang. Awa ng Diyos, natatag yung lokal ng Gatbuka. Pagkaraan ng 6 na buwan, di na ako humihingal masyado, nakakatakbo na ako. Ininom ko po ang aspirin 10 taon. At nag-antibiotic ako ng 10 taon. Sipin mo yun, ano? Tapos pagkatapos no, natuklasan sa London, sa Medical Journal ng London, natuklasan nila yung aspirin,
maganda sa puso. Nagpapalambot ng mga ugat, naaalis yung tigas ng ugat. Pero nagkaroon ako ng parang magkakaulser ako nung matagal na. Awa naman ng Diyos, gumaling din. Nung nandito na po ako sa Brazil, pagsapit ko nung sinasabi sa Biblia, 70 taon ko, nagising ako ng madaling araw. Kasi nauuna ang Pilipinas eh. Kaya nung magising ako madaling araw, sabi ko, aba, birthday ko na. Kasi pinanganak ako sa Pilipinas, April 4, Biyernes Santo, 1947. Alas 3 ng hapon. Nagising ako rito alas 3 ng umagang mahigit. Sabi ko, birthday ko na. Naluha ako, salamat Diyos. Salamat po, Ama. Umabot ako ng 70. Biro mo, may asthma ako, may sakit ako sa puso. Nawala, salamat sa Diyos.